Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, ito yung continuation doon sa ating napag-usapan kahapon na kung saan is naipanalo nga ng Team Alas yung laban kontra dito sa Team Indonesia, and in fact tayo yung nag-uwi ng bronze medal dito sa katatapos lang na CV League. At magbabalik na nga yung mga national players natin sa kanya-kanyang club team bukas. So, but ang ating pag-uusapan sa videong ito ay itong ginawa ni Coach De Brito dito kay Gemma Galanza. Kasi nakita natin doon sa picture na kung saan ay itong si De Brito nakangiti habang tinitingnan, naka face to face dito kay Gemma Galanza dahil sa pagiging game changer dito sa laro kontra sa Team Indonesia. Kasi sa sinasabi na natin ay muntikan na maipanalo ng Team Indonesia at matalo yung Team Alas. Okay, so ano nga ba yung ginawa ni De Brito dito kay Gemma Galanza? Ito yung ating sasagutin. But before that, atin mo nang alamin ano ba yung mga naging score at sino ba yung naging top scorer dito sa ating national team. So base sa ating nakalap na impormasyon, na may 25 points po itong si Alyssa Solomon. So siya yung talagang main contributor dito sa pagkapanalo ng Team Alas. Kasi si Gemma Galanza is nasa second set na siya pinasok ni De Brito. So nasa 13 points yung nai-contribute ni Gemma Galanza at 18 points yung kay Cici Rondina. So malaking bagay po yung pagpasok ni Gemma Galanza kasi pag yung si Laurie ang binabad ni Coach De Brito ay malamang sa malamang natalo po yung ating national team kahapon. But buti na lang is dito sa kasi merong mga sinasabi dito na komentaryo ng mga netizen na kung saan is baka daw napilitan lang itong si De Brito na ipasok itong si Gemma Galanza kasi no choice na. Okay, kumbaga itong si Gemma Galanza ay second option na lang. At maraming nga rin nagsabi na medyo nakukulangan daw sila dito sa performance ng Team Alas kasi kung atin daw makikita yung mga performance ng ibang bansa, most especially dito sa world class na mga volleyball, ay malayong malayo daw yung depensa especially sa digging dito sa Team Alas kung ikukumpara mo doon sa mga international at sa world class na mga volleyball players. Mga kapolitika, sa sinasabi na nga natin, itong paglalaro sa volleyball ay naabot po yan ng ilang taon. Hindi po ibig sabihin na pagtulog mo ngayon, bukas is champion ka na. Hindi po ganon. So inaabot po yan ng ilang taon yung trainings, especially itong mga kasali dito sa Olympics. Okay, so inaabot yan ng ilang taon bago nila ma-perfect yung talagang skills dito sa paglalaro ng volleyball. But ano nga ba talaga ang ginawa ni De Brito dito kay Gemma Galanza? Kasi marami ang nagtatanong doon sa leg 1, bakit hindi daw siya pinasok? Kasi baka daw itong Team Vietnam ay baka nakaya pang talunin ng Team Alas nung sa leg 1 pa. Okay, so but mahirap nga yung talunin kasi nga doon is medyo niluluto yung laro sa sa Vietnam kasi sa Vietnam yun hineld at wala kang challenge system at hindi sila nagpapakita ng mga videos pag nagre-request ng challenge itong si De Brito. So sa tingin ko, ang ginawa dito ni De Brito kay Gemma Galanza kasi sa war mga kapolitika, pag sa gyera ka, pag nasa isang sagupaan ka, ay yung lahat ng mga bala mo, yung lahat ng armas mo ay hindi mo nilalabas yan ng it's a one at a time game. So ibig sabihin dito, kasi si Gemma Galanza marami nagalit doon sa leg 1, bakit hindi daw siya pinasok? Okay, kasi may napanood tayo na video na itong si Gemma Galanza ay parang huling baraha daw dito sa Team Alas. Kumbaga may isang player sila na nire-reserve para sa isang crucial point or isang crucial na game, which is nga itong si Gemma Galanza at the same time itong si Cherry Nunag. Kasi minsan may mga games talaga yan na hindi natin naiintindihan bakit ba itong coach na ito ay hindi niya pinapaglaro yung mga MVPs, yung mga magagaling or mga key players kasi it's a strategy. Tama yung mga naging comment kasi dito is meron ding mga supporters si De Brito, meron din siyang mga bashers. So tinitimbang natin yung mga ina-analyze natin yung base sa mga comment nila at sinasabi na tama yung naging strategy ni Coach De Brito kasi mga kapolitika, pag inilabas si Galanza or ipinasok si Galanza doon sa leg 1, lahat ng mga bala natin is kaya nang
i-defend ng ating mga kalaban. So tama yung naging strategy ni De Brito na i-reserve muna itong si Galanza para hindi lahat ng mga main players natin ay kayang bantayan, kasi itong mga players na ito may kanya-kanyang type ng laro yan, may kanya-kanyang skills at may kanya-kanyang sistema paano ba ilulusot yung bola. So ito yung ginawa ni De Brito dito na hindi mo na pinaglaro itong si Gemma Galanza para i-reserve siya doon sa mga crucial points or sa mga crucial na moment dito sa paglalaro. And true enough nga na ito yung kasi dito sa may post kasi sa social media na sinasabi na pinag-aaralan daw nila itong si Ea Lauri, and true enough nga kasi doon sa first set is talagang bantay sarado, hindi nakakalusot yung bola ni Ea Lauri at ilang points lang ba yung na-contribute niya. Actually nagpasalamat nga siya dito kay Gemma Galanza at sabi niya salamat daw sa pagsalo kasi walang i-contribute. Naging problema na itong si Ea Lauri doon sa first set at nagpapasalamat siya dito kay Gemma Galanza na kung saan isinalo siya. Okay, siya yung naging kumbaga naging substitute ni Ea Lauri kasi nga bantay sarado na siya ng Team Indonesia. Okay, so itong si Ea Lauri is na na siya, nabablock na siya dito sa at sayang yung mga set ng setter sa kanya kasi nga yung hindi nakakalusot yung bola. So inilabas itong si Ea Lauri at pinapasok itong si Gemma Galanza, which is sa tingin natin mga kapolitika, ito yung huling bala ng Team Alas para dito sa Team Indonesia kasi pinag-aralan ng Team Indonesia itong si Ea Lauri, but yung lumabas is itong si Gemma Galanza. Hindi nila na foresee or hindi nila na expect itong paglabas ni Gemma Galanza kasi ito yung strategy na lahat ng mga players mo dapat may reserve ka doon na kung saan yun ang may possibility na maging game changer at mag stand out just in case yung mga players na pinaglaro mo nung una na kung saan naipanalo nyo ay bantay sarado na at napag-aralan na ng kalaban kasi kitang-kita nga natin doon na itong coach ng Team Indonesia is may hawak siyang iPad or tablet ba yun kasi isa-isa doon sa mga players pinipinpoint niya, pinag-aaralan niya yung mga laro. Okay, but dito kay Gemma Galanza kasi nga wala nga siya doon sa leg 1, so hindi nila kayang basahin yun kasi it's a surprise dito sa leg 2. So tama yung naging ng vlogger dito na napanood natin na itong si Gemma Galanza ay reserve para dito sa isang crucial moment na laro dito sa Team Indonesia. Although hindi siya nag-work doon sa Thailand, but actually doon sa Thailand nga naging dikit yung score natin sa Thailand, but dito sa Indonesia is hindi natin siya masyadong naramdaman. But buti na lang is bumawi naman itong si Galanza dito sa Team Indonesia kasi tayo ay personally naniniwala base rin doon sa mga comment at agree tayo doon sa mga comment ng netizen na pag wala itong si Gemma Galanza dito sa 5th set or dito sa leg 2 ay baka natalo tayo ng Team Indonesia mga kapolitika kasi nakita natin doon yung mabibigat na ace, yung mga serve ni Gemma Galanza doon sa mga sets na nanalo tayo ay mabibigat po yung serve ni Gemma Galanza, which is nahirapan na kasi pag mahina yung receive ng Team Indonesia, mahirapan rin silang iset ng maayos doon sa kanilang spiker, so hindi makapag-spike ng maayos yung kanilang mga itong kanilang mga wingers, mahirapan yan sila mag-spike kung hindi maganda yung set dahil nga dito sa mabigat na serve ni Gemma Galanza. Actually nga ito talaga yung especially dito sa 5th set, si Gemma Galanza talaga yung naging highlight dito mga kapolitika kasi nga dahil doon sa mabibigat at floating na serve ng creamline spiker. So kayo mga kapolitika, naniniwala ba kayo na ang pagtago dito kay Gemma Galanza sa leg 1 ay part ng strategy ni Coach De Brito para siya yung maging huling bala dito sa ating huling kalaban, or sa tingin nyo ba ay na-pressure lang or napilitan itong si Coach De Brito na ipasok itong si Gemma Galanza dahil wala ng choice? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.